Hello mga ka-vibes! Welcome to my YouTube channel. This is me, always, Sheila Andino, your ka-good vibes. For today's video, mag-share ko na experience ko sa inyo nung naranasan ko nagkaroon ako ng maraming pimples. Bakit ko gusto mong i-share? Dahil gusto kong malaman ninyo kung ano ba yung mga naramdaman ko that time. And super hindi ko yun makakalimutan. First, sasabihin ko sa inyo paano ako nagkaroon ng tigyawat. Second is, during process, ano yung nangyari sa akin. Then third, paano siya nawala. At yung pang fourth, ano yung mga ginawa ko. Paano siya nawala. Yun na nga rin yung third, di ba? And may mga ipapakita ko sa inyo mamayang products na ginagamit ko. And disclaimer lamang po ha, hindi po ito sponsored. Pero baka naman, charet, hindi. And para naman malaman ko na kayo ay nanonood talaga sa aking video, may gagawin tayo. Ay, may gagawin kayo. Una, kailangan ay masundan ninyo yung mga code na ilalabas or lalabas dito sa aking screen. 5 codes po yon. At dapat ma-comment ninyo sa comment section down below kung ano yung mga code na nakita ninyo. And syempre, for my next vlog, dun ko pipili or dun ko i-announce ang mga mananalo ng tumataginting na GCash. Gcash, ano lang naman yun, hindi naman ganun kalaking cash, pero syempre, reward na rin sa mga ka-Sheila vibes ko dyan, sa mga ka-vibes ko dyan, na aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa akin at nanonood sa mga videos ko. Oh my God! Wow! Kaya yan ha, take note of that. Kapag nakita nyo na yung 5 codes na yon, agad kayong mag-comment dyan sa comment section and sabihin ninyo yung mga words, ilagay ninyo yung mga code na inyong nakita. For my next vlog, sasabihin ko kung sino yung mga mapipili kong mananalo. And para naman malaman ko na kayo talaga ay sumusuporta sa akin, please follow my FB page, Sheila Marie Vibes, ayan, kung makikita ninyo. And follow my TikTok account, diba? And follow my YouTube, syempre. And my Instagram, nilagay ko dyan sa screen ang mga account ko. Okay, so for today, ito na yung video ko. Sorry lang dahil ngayon ako nakapag-upload kasi super busy. Tinapos ko yung aking observation and congrats dahil nakatapos ako ng CO3 class observation para po sa mga teachers dyan. Congratulations sa ating lahat. And now, ito na nga. Ito na. Oh, napakanta na si Sheila Marie Vibes. Ito na mga ka-vibes. Susimulan ko na. Way back 2019 or 2020, nagkaroon ako ng breakout sa aking face. Yan. Kung makikita nyo, diba? Super daming tigyawat. Siguro para sa inyo o para sa iba ay hindi siya ganun kadami. Pero grabe yung naranasan ko dyan. Ay grabe talaga. Grabe naman talaga. Kung makikita nyo, itong face ko, ayan, may tigyawat pa rin ako dito. Pero alam niyo, lumalabas na kasi yung pimples ko. Kapag stress ako, ayan, dito sa baba. Kapag stress ako, dito nilalabasin yung mga pimples ko. At ito pa ha, yung pimples ko dati, na nawala na rin naman ngayon, pag nagkakaroon ako ng pimples, yun pa rin yung natubo sa akin. Halimbawa, hindi totoo nangyari to. Ano ba dito kasi mayroon akong malaking bumps dito dati. Kung makikita nyo, yan, di ba? May bumps ako dati. Dito siya, dito yan. Di ba nawala na siya, mamaya ko i-share ko ano may product na ginamit ko para mawala yung mga pimples ko. Ayun, dito siya. Tapos, diba nawala na siya? Tapos, pag nagkakaroon ako ng pimples dito sa side na to, dito pa rin siya natubo. Yun at yun pa rin yung natubo. Katulad nito, pag stress ako, itong pimples ko dito sa baba, dito lang siya nandito. Ito lang dito lang natubo pag stress ako. Halimbawa, nagkaka-pimples ako. Ito lang. Tapos, ito na ulit siya. Hello sa'yo. Hello sa'yo. Hindi natin itigyawan. And yun, na-start ko siyang mapansin. Kasi everyday, tinutuban ako ng tigyawat. Akalain niyo, di ba, sa ating mga girls, ang pimples kasi para sa amin, super stress na. Mag-comment kayo dyan kung hindi kayo nai-stress sa tigyawat. O kung nai-stress talaga ako, ang dami ko na nag-chat na, ano bang ginawa mo sa tigyawat mo? Paano mawala yung tigyawat? Paano mawala yung pimples? Paano magkaroon ng magandang mukha?
ang dami kong pinagtatanungan niya kahit yung boyfriend ko ay nadadamay na sa aking kadramahan. O, hindi naman ako madrama, pero syempre, di ba, hello girls out there, nararamdaman yung feelings ko kapag may pimple. Sobrang naman kasi talaga nakaka-stress. Then, napansin ko siya na parang dumadami na yung pimples ko. Sabi ko, ano ba to? Ba't parang everyday meron siyang bago. Parang nagayaya silang pumunta sa mukha ko. Wait, tala dito, may space pa. Ganun kasi parang yung mukha ko dati, hindi siya yung ano yung parang pimple sa tinubuan ng mukha. Yun yung akin talaga dati. Hindi siya yung mukha na tinubuan ng pimples. Pimples sa tinubuan ng mukha kasi ganun yung naranasan ko dati. Pinakamalaking pimples ko yung dito nga. Yung sinasabi ko yung dito sa part na to. Super laki niyan. As in, alam mo yung parang may nana. Ang sakit talaga nun. Alam mo yung pag hindi ako makapunas ng towel sa mukha ko ng yung ganun na ganun. Kasi ang sakit niya. Pag nakikita ko siya, sabi ko, ano ba? Bakit ka ba nandito? Ba't ayaw mo umalis? Parang pinapaalis ko siya. Pinapaalis ko naman talaga. Hindi ko siya inaalagaan. Although, dapat sabihin nila na i-care kasi para mawala. Ayoko siyang alagaan kasi yung mga inaalagaan ko nagtatagal. Ayun nga. And then, on the other night, meron din dito sa kabila. As in, then sumunod na araw, dumami na siya, dumami dito, tapos dito, meron din ako sa noo, meron din ako dito sa may, as in, dito sa may baba, kasi syempre, stress ako, magkaroon din ako tigawag dito sa baba. And nagkataon na parang napansin ko sa sarili ko, kinaumagahan, napansin ko sa mukha ko, aba, hindi pa ako naghihilamos, basa na. So, ibig sabihin, oily. Oily yung mukha ko. Ang dami kong sinesearch sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Ano bang mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pimples? And, ayun na nga. Check ako ng check. Nangyayari lahat sa akin. Una, mahilig akong kumain ng mamantika. Kasi, way back 2019 ba, 2020 karoon pandemic, di ba, syempre lahat tayo nasa bahay lang. Di ba? Ano ginagawa natin? Nauso dyan yung mga dalgona coffee, mga TikTok. Diyan naman talaga nauso ang TikTok, di ba, nung pandemic. Eh, syempre, magluluto kayo, mag-experiment kayo ng mga luto-luto. Ang dami namin na-experiment ng family ko na kung saan yan. Tara dito, magluto tayo ng cheese stick. Cheese na ibabag mo sa breadcrumbs, yung pinaka-cheese stick niya. Siyempre, di ba, ang mantika nun, eh di, grabe, lagi yung kumakain yung ganyan. Tsaka nung dati nun, wala akong control sa pagkain nun. And super, hindi naman super, I guess naging chubby din ako. Isa rin sa naging factor nun, eh syempre, nagmamantika yung pag halimbawa pawisan tayo, yung may mukha natin, syempre, unang magmamantika, yung dito, sino ba sa inyo dito ang pinagpapawisan, tapos dito, then dito. Ako talaga buong mukha. Pagkagising ko, tumingin ako sa salamin. Sabi ko, gano'n, ano to? Ay, nag-search ako. Ang una ko ginawa, naghilamos ako ng kalamansi. Ito, disclaimer lamang po. Ito based on my experience po. Hindi ito yung talagang may scientific explanation. Ito based on my experience. Kalamansi, ginawa ko siya sa mukha ko sa buhay. Sabi ko, pagkakahapdi naman. Sabi ko, ano ba naman? Kasi mali naman pala ako ng ginawa ko ng procedure. Bigla ko siyang inilagay sa mukha ko. Siyempre, ang hapdi yung damdamin kong tugyawan. Ay din, siguro 3 araw ko lang siyang ginawa. Wa effect talaga. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Then, nakachat ko yung ninang ko. Hello, Ninang Vanessa. Nakachat ko siya. Ano siya? Ang tawag ko sa Doktora Vanessa. Hindi, kasi ang hilig niya kasing mag-share ng mga skincare kasi ang kinis ng mukha niya. So, natanong ako sa kanya. Ang sabi niya is, kailangan mag-exfoliate ng face ko. Exfoliate, yes. Mag-exfoliate ng face ko. Alam niyo, pag nag-face scrub, nagpupunta kayo ng mga facial, may mga inalagay sa inyo mga scrub na kala may buhangin na ilalagay sa mukha mo, tapos i-scrub sa face mo. So, may ganun daw, kailangan daw makapag-exfoliate ng mukha. Andito ko na nga i-explain yung aking paano nawala yung aking pimples. Alam nyo ba, nung nagkaroon ako ng pimples, may pimples ako that time, hindi ako makakausap ng as in super harapan. Hindi naman yung hindi ako makakausap ng matagalan kasi nahihiya ako. Nabawasan yung self-confidence ko.
ay mag-agree kayo, mag-comment kayo dyan kung nag-agree kayo sa akin na hindi ganun naman talaga kadaling humarap sa tao kapag meron kang insecurity. And yes, masama magkaroon ng insecurity, pero syempre sa sarili mo, hindi mo maiiwasan na, ay, dapat ayoko nito, gusto ko ganito ko. Di ba girls, kahit naman sa lalaki, kapag nagkakaroon ng pimples, maiisip mo, bakit kaya meron akong pimples, ano kayang gagawin ko? May hiya ka nung humarap sa tao. Yun na naranasan ko. Kaya sabi ko, kailangan mawala to, kailangan na masolusyonan ko to at makahanap ako ng paraan para mawala yung pagkahiya ko sa tao dahil nga lang sa pimples ko. And ito na nga, ito na yung mga solusyon na aking nagawa nung ako nagkaroon ng maraming pimples. Ito naman ay hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat ng skin type. Depende sa skin type nyo kung ito ba'y gagana or hindi. Kasi sa akin, syempre sa skin type ko, una, oily kasi ako. Oily ako noong una. Pero ginamit ko yung mga products na to is nawala yung pagka-oily ng face ko. Tingnan yung mukha ko, di ba? Kung makikita nyo dati, ito yung mukha ko. Yan, ganyan siya. Dito, as in, super itim. Ang iitim ng mga pimple marks ko. Last week, or last 2 weeks, nagkaroon ako dito ng pimples. Ito, nagkaroon ako ng pimples dito. Ayan, kung makikita ninyo, nawala na siya. Actually, parang nga rin bumps yun eh. Tapos nawala na rin siya. Dahil nga lang din kasi consistent ako sa mga ginagamit kong products. Okay, so first, yung sinabi sa akin ng ninang ko, ito disclaimer lamang po, hindi po ito sponsored. This is not sponsored, pero bakene man. This is not sponsored po. Ito yung St. Ives. Ang tawag na iba ito St. Ives. St. Ives po siya, yung fresh skin apricot scrub. Ginagamit ko siya before ako maghilamos. Pero yung iba, ginagamit daw ito bago maligo. Siyempre, bago rin ba sa inyong muka? Ano lang siya? Sa Watson's to nabibili, meron din sa, tawag dito, sa Save More. Medyo pricey lang siya, pero matagal mo na siya magagamit. Siguro nagamit ko ito mga 1 to 3 months ba, or a year siguro, pwede rin 1 taon. Kasi ang pag-apply ko nito is dito ko lang siya nilalagay. Dito ko lang siya nilalagay. Tapos, ikinakalat ko na siya sa face ko. Then yun, minamassage ko na yung face ko. Alam niyo ba yung una kong ginamit ko? Siyempre, ang dami kong pimples nun. Parang, nag-hesitate ako, ano kaya magiging reaction ng pimples ko? Kasi nga sabi ko nga, diba, this is not for all. This is not for all. It depends on your skin types. O yun. Ito yung una kong ginamit. And ginagamit ko pa hanggang ngayon itong St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. Kasi kailangan mag-exfoliate ng ating face. Yun ang sabi sa akin ng ninang ko na kailangan syempre, alam mo yun, removes impurities. Ayan, i-remove syempre. And nakatulong naman talaga siya. After maglagay nito, super lambot ng face. Yeah. And after ko yan, nagkasabon ako. Diba? Sa unang mga vlogs ko, nabanggit ko yung sabon ko is Koji. Yan. Kojic daw. Koji sa nakalagay. Save 30 pesos. This is not sponsored, okay? This is not sponsored. Ginagamit ko lang talaga. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo kasi ito yung mga ginagamit ko. Super effective sa akin ng Koji. Super effective. As in, super effective. Super effective po siya. And kita nyo naman, ayan, ganito eh. Lagi ko yung nagamit ng sabon. Nakakaputi talaga siya ng face. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na. Masabi ng iba, ito daw ay malagkit. Ay, hindi. Nahapdi daw sa mukha nila. Siguro depende talaga sa skin type. Kasi ako, hindi ako mapdi ang mukha ko dito. Simulat sa pool. Ginamit ko na siya, hindi mapdi ang mukha ko. Ang sarap pa niya ibabad eh. Yan, yung pangalawang. Ito yung sabon na ginagamit ko. Hanggang ngayon, pasimula pa noon hanggang ngayon. Kahit may pimples ako, ito gamit ko sabon eh. Hindi ako nagtigil dito. Kasi sabi ko, baka kapag nag-iba ako ng sabon, lalo kong tigiwatin. And nag-try ako na ibang sabon. Tinigyawat ako lalo. And after nito, syempre, alam nyo, pag pupunas ng mukha, hindi yung kaskas, hindi ganon. Dapat, dampi-dampi lang, dapat ganun lang. And after nun, ang ginagamit kong toner, ito ha, paulit ako sinasabi, hindi po ito sponsored. Ito ay sarili ko lamang na experience dahil, syempre, nagkaroon akong tigawat. Nag-try ako na iba't ibang products na makakaalis dun sa aking pimples. And itong Eskinol,
Yan, paubos na nga siya. Eskinol Classic Glow Blackhead Prevent Facial Deep Cleanser. Ayan, kung makikita ninyo, meron siya, ayun may mineral green siya. Kumbaga parang tawas kung tawagin nila kapag binibili. Meron po kayong Eskinol na may tawas po. Ayun, ito yung binibili ko. Kasi, aside from this, meron pa ako nito, mas nakakapag-exfoliate yung mukha. Pero hindi dapat laging nag-exfoliate ng face kasi baka mag-dry naman yung mukha ninyo. Ito, ginagamit ko siya may cooling effect siya after. And nasanay yung mukha ko dito, kaya sabi ko nga sa inyo, it depends on you. Depende sa skin type nyo. Yun, Classic Glow Eskinol lang yung ginagamit yan. Then, after naman, nitong aking cleanser, ay ito naman pong Belo. Ito, Belo naman, purifying Belo siya. Whitening toner siya for oily skin. Meron kasi dito, may ganito iba for dry skin. Itong pinili ko syempre for oily skin dahil oily ako. Noong una, hindi ko siya ginagamit kasi, alam mo yun, nagkakaroon talaga ako ng breakout kapag ginagamit ko siya dati. Pero nung inulit ko siyang gamitin, sabi nga nila, kapag magta-try ka ng mga products, give the product 1 week. 1 week, hayaan mong gamitin ng 1 week muna. Then, kapag after 1 week, super nag-breakout ka, paltan muna. Meron namang iba, 3 araw, hintayin mo 3 araw. Kapag nag-breakout ka ng 3 days using kahit anong product, itigil mo na. So, sa akin ito, bili ko siya ng 1 week, kahit nung 3 days ko siya ginagamit, nagkakaroon akong bumps. Pagdating ng 1 week, nawala siya at ang bilis matuyo ng mga pimples ko. Kita nyo naman, hindi nag-mark sa akin. May mga pimple marks ako, pero hindi na siya visible. Katulad ng mga ganito, ito, yan, mawawala yan. Ito mawawala yun, ito mawawala yun, diba medyo black na siya. Ibig sabihin, tutuyo na siya. Hindi na siya tulad ng pimples ko dati na super, ayun. And after nun, ito talagang ginagamit ko. Subok na subok ko talaga to. Itong St. Ives na moisturizer. Hindi ito mawawala sa akin. Product ako ng St. Ives. Thank you, St. Ives. So, hindi po ito sponsored. Hindi sponsored to Yan ang ginagamit ko, St. Ives. And super, tingnan nyo naman, Please, no! 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 Sorry. Nalaglag. Hindi naman siya nalaglag. Ay, hindi naman siya nalaglag. Nalaglag siya, pero hindi naman siya natapon. Ayun, so ito ginagamit ko moisturizer. Napaka-mild lang niya for, sabi ko siya, St. Ives Renewing Moisturizer, collagen elastin yun. Nakakapagpalambot din ng face and nakakapag-moisturizer. Kaya ang moisturizer, di ba? And after, ang dami kong orasyon bago talaga matulog at saka bago ako pumasok sa school, bago ako mag-ayos, ito yung mga ginagamit ko lagi. Pero yung apricot scrub, hindi ko siya lagi ginagamit. And ito yung isa sa mga nagpatuyo sa pimples ko. Belo Acne Pro Pimple Gel. Sa Watsons ko lang to nabili lahat. Meron lahat to sa Watsons. Kaya kung gusto niyo bumili, dito kayo sa Watsons bumili. Hindi nga kasi ako sponsor. Sinasabi ko lang sa inyo kung yung mga product na ginagamit ko. And then, ito yung pinaka-last na ginagamit ko. Itong Belo Acne Pro Pimple Gel. Dinalagay ko lang siya dito. Then, dito lang. Directly lang sa aking pimples. Tapos, hayaan mo lang siya. Day and night ko siya nilalagay. And, nawawala siya. Ito, subok ko na siya. Ito yung mga gamit na ginagamit ko sa aking face. Kung makikita nyo compared nyo sa mga pinakita kong pictures kanina, wala na mga pimple marks. Kung iisipin natin, di ba? Paano nawala yung mga pimple marks ko yun? So, ito yung sagot. At, ito yung pinaka hindi nyo dapat mawala sa inyo. Ang pag-inom ng tubig. Always drink water. Yes, always drink water. Lagi pong iinom dapat ng tubig. Diyan ko talaga naranasan na, ay, kaya naman pala. Kaya pala naman ako lagi nagkatigaw. Kasi dati, tamad talaga ako ng tubig. Super dehydrated ba? Oo, yun. Super ganun. Super. Lagi na super. Tapos, yung mukha kasi, syempre, nakakabit niya sa katawan. Alam mo namang hindi. Nakakabit niya sa katawan, magiging dry din siya. And then, yun yung aking ginagamit, yung mga products sa'yo ko na ipakita ulit kasi baka naman sabihin sponsored. Dahil naman hindi po siya sponsored. And yun lamang po mga ka-vibes. Sana naintindihan nyo or na-appreciate nyo yung pag-share ko ng akin parang skincare routine na ang nangyari sa akin. Ay, nakalimutan ko nga pala. Ito ang aking sunscreen, hindi ko rin mawawala. Kung kapasin nyo, puro Belo, di ba? Belo tapos St. Ives. Belo Sun Expert Whitening Sunscreen. Ito ginagamit kong sunscreen, Belo. Subok ko na rin to. And kita nyo naman sa face ko,
kung ano naging resulta compare dun sa mga pinakita kong pictures. And last, kala mo last na yung nasa Belo, na mayroon pang last. Itong Skin by BYS Brightening Eye Cream. Ito, dito po yan sa may ilalim ng mata. Ako kasi ma-eye bags ako, syempre naman lagi ng puyat, yung mga gagawa niya kailangan matapos. Yan. Kung makikita nyo siya, meron akong eye bags, pero hindi siya maitim. Ayan o, hindi siya maitim. At sobrang itim ng ganito ko ho. Tapos yung ginamit ko to, magandang result sa akin yan. Di ba yung under eye ko, hindi naman siya maitim. Dito kung patingnan. Di ba? So, ayan yun. Yun yung mga ginagamit ko para nung nawala yung aking pimples at mini-maintain ko siya para hindi na bumabalik siya kapag stress. Pero unlike before na always, everyday merong pimples. So, yun lamang mga ka-vibes. And don't forget to subscribe, like my video, share my video, at don't forget the code, comment down below. Yan po ay aking i-announce sa aking next vlog. Lagi kayo mag-wait sa aking mga videos, mga ka-vibes. And yun lamang. Bye-bye!